Kakapasok lang, grabe to. Masama pala ugali ni Tulfo. Booking? Grabe ang nangyari kay Mon Tulfo. Iyak. At mayroon ng iyakan na nangyayari dito. Ayan, syempre itong balitang ito na ating matutunghayan ngayon, ito po ay nagbula kay Banat Kapanig TV. Ayan, ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Banat Kapanig TV para makabisita po kayo sa channel niya at makasagap ng mga balita na nilalabas niya, maging updated kayo doon. At syempre ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento tungkol dito sa videong ating mapapanood ngayon. So wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kapanig TV at bibigyan natin reaksyon ng balitang ito. Pasok! Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Yung pong naglabas po ngayon. Hindi po nilalabas yung sa nagpa-interview po itong taga-Okta Search. Ayan. Nakakadalawa na po itong Okta Search na nauuna po yung press release nila bago nila mailabas yung kung ano yung survey, no? Nagpahayag po to sa isang TV show, no, yung hindi ko alam kung anong papel nito sa isang ano. Ito pong One News PH ang may pamagat po, Senator Raffy emerged as winner versus Sara in 3 surveys. At tinatambakan daw po ni Raffy Tulfo. Yung 3 surveys na yun, hindi po nila nilalabas. Ngayon po nila nilabas. Ngayon po nila nilabas yung resulta. Pagkatapos po nitong kontrobersya na may manifesto na po yung mga sundalo laban dito kay Senator Raffy Tulfo, no? Nakakadalawa na po itong Okta Search. Parang alam na natin kung saan po patungo to, no? Ito po, katulad ng sinasabi natin, marami pong sumusulpot na mga survey company na nawawala po after ng 1 or 2 elections. Create lang yung mga kaya sabi naman sa inyo, SWS lang tsaka Pulse Asia yung karapat-dapat na paniwalaan sa tagal. Hindi po dahil sa ano, kasi wala pang Duterte, may SWS na, tsaka wala pa pong Presidenteng Duterte, may SWS na tsaka Pulse Asia. Ito pong Okta Search, bagong-bago lang po to. Na-create to, alam ko, pandemya lang natin nakilala to. Akala ko nga, tungkol lang sa pandemya yung ginagawa niyan. Pero napupuna po natin, no? Parang alam nyo na kung bakit sila create. Sila ng tanghere. Labas nila yan, pagkatapos na maging controversial si Senator Tulfo. Tapos, nagsalita rin yung kapatid na si Mon Tulfo, pati si Erwin, at saka si Raffy Tulfo na tungkol po sa hindi pagtakbo ni Senator Raffy Tulfo sa 2028. Pero iba yung sinasabi ni Senator Tulfo na tanggalin daw siya, no? Tanggalin daw siya sa mga survey. Kakaiba po yung mga reaction nila. Naku, yan tanggalin daw sa mga survey si Senator Raffy. Mukhang ito na ba yung nagbabadya na hindi siya tatakbo? Ang may pinaniniwalaan sila. Mamaya po, susuriin po natin kung bakit po sila ganyan mag-isip, no? Panay analysis po tayo ngayon. Ito po, alam naman natin na may manifesto, di ba? May manifesto po against Raffy Tulfo, yung mga sundalo po, pinalalabas po nila, nilalantad po nila, sinight po nila yung halimbawa na si Raffy Tulfo kung anong uri siya ng future leader kung iboboto natin, no? Actually, hindi naman natin nililihim yan. Marami ng instances, nasaksihan natin yan sa Senado, kung paano po siya mag-treat yung masyadong mas mabilis. Mas mabilis yung bibig ni Senator Raffy Tulfo, no? At marami po siya nasasaktan. Kasama isa na po to, yung pamilya nito na po natin yan, may manifesto, no? Alam na po natin, hindi po nililihim ng mga sundalo yan na kaya sila nagmanifesto para talagang ayaw nila ng ganitong leadership kay Raffy Tulfo. Tapos, alam din natin, nagsalita po si Erwin Tulfo na hindi tatakbo si Raffy Tulfo pag presidente, no? Nagsalita po siya. Tapos si Ramon Tulfo naman, nagsalita rin po ang sinabi. Yung ano na lang hindi na natin kasi mahaba yung mga sinabi nila. Yung kung ano na lang yung pinaka-sustansya. Sinabi rin po ni Ramon Tulfo na napagkasunduan ng kanilang pamilya na si Raffy Tulfo ay hindi hindi natatakbo na presidente. Okay. Ayun, hindi natatakbong presidente. Ayaw nilang patakbuhin. Pero talagang ang dami din talaga ng mga tao na may ayaw kay Senator Raffy. No, may mga tao din naman na gusto siya. 'Di ba?
Pero kung talagang tatakbo to, is ito lang yung may abilidad na pwedeng, hindi naman sasabihin na tumapat. Siguro medyo malapit-lapit na pwedeng lumaban kay BP Sara. No? Pero syempre, sa survey nga, nakikita natin na lumalabang daw si Senator Raffy, nauungusan niya si VP Sara, pero hindi pa rin natin alam yun eh. 'Di ba? Hindi pa rin natin alam, di pa tayo sure dahil wala pa tayo sa tunay na eleksyon. Kahit sabihin na yung survey na yon dikit sila, ganto ganyan, pag tunay na eleksyon magbabago yan. Maaaring maging number 1 si Senator Raffy na malayo, maaari siyang maging number 2 na malayo kay BP Sara, maaaring maging number 1 na malayo. Hindi natin alam yan. Pero nararamdaman ng karamihan na nakakausap natin sa tabi-tabi na mukhang mukhang si VP Sara talaga ang may pag-asang maging presidente. Dahil nga sa lakas ng mga tao na nag-aano sa kanya, sumusuporta. Yun yung nasasagap natin. Hindi pa rin tayo sigurado doon. 'Di ba? Hindi rin natin alam kung sino yung tatakbo pa sa susunod na malakas-lakas. Meron pa ba kayo naiisip? 'Di ba? Kumbaga wala pa yung 2028 eh. Hindi pa natin alam. Kung si Senator Raffy is nag-declare na kung magde-declare siya na hindi siya tatakbo, no, wag siya siyang isama sa mga survey na yan, hindi naman ako tatakbo. Si VP Sara, hindi rin natin alam kung talagang siya ba ay tatakbong presidente. 'Di ba? O hindi. O babaliwalain niya ba yung mga nangyayari? Pero sa tingin ko, kayo mga katunay, sa tingin niyo ba si VP Sara is ay tatakbo na presidente sa 2028? Ako sa tingin ko kasi baka mamaya maudyok si BP Sara na tumakbo eh. Dahil sa nangyayari nga sa kanila, yung ginagawa sa kanila, di ba? Mamaya mainis siya eh. Talagang mas inisin niya din talaga yung mga nang-iinis sa kanila eh. Di ba? Tapos si Raffy Tulfo ngayon lang nire-request niya sa mga polling bodies na tanggalin na siya sa mga pagpipilian for presidential. Okay. So ano po yung ibig sabihin? Ano po yung ibig sabihin nung pahayag na to ng mga Tulfo, no? Una, nakita po nila, nag-aaral din, marunong din sa politika. Nakita nila na yung pag ikaw yung frontline, ikaw yung nangunguna sa mga eleksyon, nasa yung sentro ng banat eh. Kaya si VP Sara Duterte, siya yung pinupugpog ng banat, no? Marunong niya, mga ano po sila eh. Matagal na sila sa media eh. Nakita na po nila to, yung trend, na kung sino po yung nangunguna lagi sa survey, siya po yung sentro na binabanatan. Gusto po nilang iligtas si Raffy Tulfo mula po sa unintended na banat, no? Kasi babanatan lang yan. Na katunayan, yan po yung pinahayag dito sa sagot ni Raffy Tulfo sa manifesto, no? Magbasa lang po tayo ng konti. Dito lang po, ito. It has come to our office that I spliced video of Senator Raffy Tulfo, etc. etc. Oh, yun katwiran niya, in-splice lang daw yun. Pero sa totoo lang, meron kasi sinasabi dito na the video involves a deceased member yan. The said old video suspiciously came out after the release of surveys for the 2028 presidential election, which afterwards was followed by a manifesto of criticizing Senator Tulfo's treatment of men in uniform assigned by retired soldiers. Okay. So, nire-recognize nila na yung manifesto tapos yung na ito ay reaction to o parang pamumulitika, no? Kasi dinagdag nila to eh. So, napag-usapan ng pamilya nila, na-realize nila, teka muna, dahil frontliner ba? Nawala talaga sa isip ko na ikaw ay nangunguna sa mga survey, babakbakan ka. At ito'y bahagi ng, ganun po yung palusot nila dito sa manifesto, ganun po yung palusot nila. Ginagawa nila na ito, kaya ako binabanatan, pinipresent yung mga lumang mga videos na nagtawag siya ng duwag yung sundalo na nagkataon na namatay sa labanan, frontrunner. Thank you very much. Dahil frontrunner, ako, inilabas tong mga videos na to, no? Para masiraan ako dahil ako yung frontrunner eh. Tapos, kasunod niyan, itong manifesto ng mga sundalo na nagtataka ko na bakit nagiging politicized yung mga dating sundalo. Ayan. Hindi po sa'yo naging politicized yan.
Kung mapapansin po natin, may nauna ng manifesto. No? Wala po tayong magagawa. Nakakita po sila eh. No? Wala po tayong magagawa na ay hindi po yan first time na gumawa sila ng manifesto. Kung matatandaan nyo, nagmanifesto din po sila yung mga retired generals pa ang tawag, retired generals. Dito po sa nung pinakulong sila Badoy at saka si Ka Eric. Okay. Oh, yun naman pala eh. Fake news pala ako eh. Gigil na gigil kayo sa akin ha. Lagi nyo inaway si Sir Badong. Sikat na sikat ba ako sa grupo nyo? Ako ba lagi yung pinag-uusapan? Hindi, ganyan talaga eh. May mga kanya-kanya kasi silang pinapaniwalaan. Minsan talagang nakakainis yung ganyan nga. No? Pero ganyan talaga. Pero lagi pa rin silang nanonood sa'yo. Yun eh. Diba? Naiinis sila kay Sir Badong dahil sa mga sinasabi ni Sir Badong. Pero patuloy pa rin silang nanonood. Diba? Katulad dito sa akin. May mga nambabas sa akin dito na, di ba, iba lang naman. Pero nanonood pa din sila. Ganun yun eh. Okay. Dito na tayo kay Tulfo na, hindi na kayo uso. Si Tulfo na ang kalaban namin. Kaya, napagkasunduan ng magkakapatid na maglabas ng posisyon na hindi tatakbo si Tulfo. Ang problema, kalaban yung mga Duterte. No? Ang una pong gumamit niya na hindi ako tatakbo para hindi mabanatan mga Duterte. No? Hindi nyo po pwedeng gamitin yung estilo na yan. Aminado naman kaming mga Duterte supporters, malahin yung ano yan, no? Diskarte ni Tatay Digong, no? Malahin nyo eh. Kasi wala pa pong nakaisip, lahat po nag-iisip na sila ay tatakbo. Lahat po nag-iisip na magpahiwatig ng maaga pa na sila ay tatakbo, no? Lahat yan nagpapahiwatig. Tanging si Pangulong Duterte lang ang nagsabi na hindi siya tatakbo, na nanalo. Diskarte po ng mga Duterte yan. Hindi nyo po pwedeng gamitin laban sa isang Duterte yung diskarteng pinauso ni Pangulong Duterte. So parang ang mangyayari dito, yung sabi na hindi tatakbo si Senator Rapi, parang diskarte na pang surprise kumbaga. Di ba? Yung tipong wala akong interest dyan. Tapos biglang pagdating na, pag malapit na, ayan na, biglang lalabas. Hindi kasi o pagpalagay natin, hindi siya tatakbo. Yan, buo yung desisyon niya, hindi siya tatakbo. Paano yung mga kalaban na alam natin na ayaw sa mga Duterte, katulad ni VP Sara, na baka tumakbong presidente? Siyempre, mag-iisip sila. Sino kaya ang ilalaban natin dyan sa vice president na yan kapag tumakbong presidente? Meron ba? Ayun. Sasabihin ng ibang, talagang si Rapi Tulfo lang talaga ang natin dyan eh. Pag-asa na pwedeng itapat. Hindi talaga mga katunay Kung may itatapat lang na kahit papaano na panlaban kay BP Sara, hindi naman yung tapat na talagang banggaan talaga sila na ibig sabihin tie, ganito, 1-2, 1-2, 1-2, ganun kumbaga meron lang medyo laban-laban. No? Ganun lang. Slight, kumbaga. Si Rapi Tulfo, ganito. Baka i-suggest nila. Paano kung mismong yung mga taong inis sa mga Duterte is masahihin si Idol Rapi? Takbo ka na. Ano ka na? Kumbaga, supportan ka namin. Yan ang mahirap doon eh. 'Di ba? Kung itulak siya papunta ron. Kasi wala naman silang ibang ipanlalaban eh. So, hindi naman pwedeng si Lenny. Hindi, kasi kay PBBM nga, nakita naman natin talaga nung eleksyon eh. Ang layo na lamang ni PBBM kay Lenny. Di ba? Lalo kay BP Sara ngayon. Kung sakaling magwa one-on-one sila. O sino pa ba? Wala nga naman si Honti. Ano naman yun? Lalo naman yun. Ang daming bad trip doon. Sino naman? Si Tambi. Lalo naman din yun. Wala din naman. Kaya sino? Kaya malamang pwede siyang itulak. No? Makipag-join force sa kanya yung mga alam natin ng mga anti-Duterte, yung mga ayaw sa mga Duterte na maupo bilang presidente. Maaring mangyari yung ganun.
sabay pag malapit na eleksyon, no, babalik ako, sige, lalaban ako, mamaya may impluwensya siya. Di ba? Alam naman namin di ba? Sinasabi ko nga rito, dito sa channel natin, no? O mga Dilawan, simulan nyo na. Alam kasi natin Alam natin na pag ikaw front runner ka, expect mo yan na babanatan ka, no? Magsisimula ng... At ito, hindi po yan hindi po yan na bago. Ine-expect natin yan na merong bibira ng ganyan. Kung hindi nyo po, hindi naman kayo ba, tumakbo kayo ng senador Tumakbo si Erwin ng congressman. Wala naman po nililihim sa inyo dito sa Pilipinas. Alam nyo naman po, alam nyo po yung katotohanan, di ba? Ganun talaga. ganun talaga yung katotohanan. No, na ine-expect nyo yan. Marami na po nangyari na ganyan. Kaya para maiwasan silang batuhin, yan po yung ginawa nila na... Kumbaga parang naglalaylo muna sila ngayon. Kasi kapag alam na tumatakbo si Senator Rapi, maaaring maraming bumati ko siya, maraming tumira sa kanya, ganyan, di ba? Parang umiiwas sila sa ganong issue. Kapag lumamig-lamig na, balik tayo. Total, malayo pa naman yung 2028 Parang ginagaya nila yung style ni VP Sara, no? Tahimik lang din tayo. Kasi si VP Sara naman, kahit tahimik, nakikita mo naman. Si VP Sara, tahimik, pero nagtatrabaho. Nararamdaman naman yung trabaho niya. Kaya siya tahimik kasi wala siyang interest ngayon sa mga usapang presidente. Kumbaga, ini-enjoy niya yung pagiging vice president niya. Yung ibig sabihin ini-enjoy is, eto yung posisyon ko kailangan gampanan ko yung tungkulin ko bilang vice president. Ganun din naman si Senator Rapi, nakikita naman natin. Kaso nga lang, yung pagiging agresibo niya, parang pasama ng pasama, ang dami niya nakakaaway. Di ba? Nag-announce sila na hindi na sila tatakbo, hoping na hindi na sila babanatan. Okay, hindi po hindi po kami naniniwala dyan dahil ginawa na po yan ng aming Tatay Digong. At hindi po namin tatantanan na ipakita sa buong Pilipinas kung anong leadership ang pwedeng maganap kay Rafi Tulfo. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Banat Kapanig TV at syempre yung boses na yun na natunghayan natin ay si Sir Badong Arateles. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito sa video ating napanood at binigyan ng reaksyon? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.